Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sa amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sa kalibutan, nagahatag kami sa katahuran. Maayong hapon, good afternoon sa inyong katanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kondisyon sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Adlaw ito karon sa Biyernes. Thank God it's Friday today, September 26, 2025. May ko po ninyo, tuto bala 1:55, subong iya nga hapon. Ako ang inyo katropa sa kahinan, JP Herbas. Grup na kita mabiyan sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Nagaagay sa mga pinaligdan nga episode sa aton sining nga pagpangalagad sa sining nga paratuntunan. Isa naman ka pamatanon ang aton nga pamatian kag kilalahon. Mangingkaw po naton sige lamang madugay ang award-winning SK Chairperson na pamatuod sa Youth kag Women Empowerment gikan sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ginhingad na mga biyan nga Most Outstanding SK Municipal Federation President and Most Outstanding SK Chairperson sa ilalim sa City to First Class Municipalities category sa Paragons, Bugal, sang Iloilo. Ang aton na bisita si katropang Mika Joan Sugano. Iya sining nga istorya ang inspirasyon sa likod sa iya dalayawon nga pagpamuno, bantayan sa aton sining nga pagpangalagad. Samtang mag-check ana kita mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang pinakaulihing hulag sa bagyong Opong nga nangin rason mga biyan sa mga pag-ulan kag pagbaha sa pila ka mga area sa Western Visayas sumugman sa pila ka lugar sa pungsod Pilipinas. Di basta-basta ang dala sining hangin kag ulan rason sa pagbaha kag landslide sa pila ka mga lugar diri sa aton nga rehiyon. Samtang kita na ang epekto sang sining nga bagyo sa probinsya sang Masbate. Sa diin pila ka mga balay kag mga puno ang nagkalatumba Urban siyang dala sining ulan kag hangin subong iyang aga. Wala to mga biyan hang himaluon kung pila ka mga area na karon sa Western Visayas
ang ginapaydalom sa signal number 3, signal number 2 kag signal number 1. Oras sa Radyo Pilipinas, alauna 9 na sa hapon, kaupod naton liwat sa atong sinigang pagpakanagad, si Sir Jeff Makiling sang DOST Pag-asa. Sir Jeff, mayong hapon. Yes, sir. Mayan nga hapon hanggang maunanon nga hapon dito sa kanang mga latest weather update sa subong nga adlaw Friday, September 26, 2025. Based sa bulletin number 17 naton, ang sentro sa Sigurd Tropical Storm na si Opong na estimate naton ara sa coastal waters ng Quezon from Blon. May maximum sustained winds din siya na 110 kilometers per hour lapit sa sentro hanggang may bagbad po sa kanabot 160 kilometers per hour. Nagkahulag ini siya pa westward at 35 kilometers per hour. Hanggang sa subong may ara kita kinabatayan or ginapataas ng mga wind signal sa iba't iba't kabayan ng Western Visayas. Ang isa na dira, ang wind signal number 3 ako sa diin apektado ang northern portion ng Aklan hanggang Tuluya Island. Para naman to yun sa wind signal number 2 ang northern portion ng Antique hanggang the rest of Aklan sa peace in the northern portion of Iloilo. The northern portion of Negros Occidental man yun ang included sa wind signal number 2. Para naman sa wind signal number 1 natin, ang the rest of Antique, the rest of Iloilo, Guimaras, the central portion of Negros Occidental ang nadala sa wind signal number 1 natin. Sa dira, dugang natin, may makita ng other ng mga warnings na ginapataas sa publiko. Particularly na din sa aton nga gale warning ako sa diin nga may anak na ginapagwa nga amuna nga warning. Dugang pagitira is ang aton nga storm surge nga warning. So ginaabisan natin nga sa publiko nga mag-andam din kita kung maghanong kita, especially yun sa aton nga paggamay pa sa kanya dagat or sa mga fisherman naton as much as possible anay avoid kanay magkadto sa aton nga kadagatan or hindi na kita magpaluwod since tama gid kabalod sagad mataas ang pangapugada naton ag mabadlos ang mga hangin naton. Southwest monsoon na yun abni ang apekto diri sa Palawan sa western section ng Visayas ug Mindanao para daw sa bahin sa Aklan kapis sa Antique sa Iloilo ang stormy na weather condition nga dala sa severe tropical storm na Opong para naman sa ibang nga bahin sa western Visayas occasional na rin sa gadala tuga sini sa southwest monsoon. Mapasog yung tama abaskog naman dayon sa direksyon nga nabagatan tundan para sa hangin naton katara mabasog yung tama kabalod naman dayon para sa mga balod naton diri sa atong katigatan. Forecast temperature 24 degrees 30 degrees Celsius wala nagabot la 5:39 AM sa aga magatulog ni siya 5:44 PM para sa gabi. Pero dito sa weather update sa Linsa Iloilo Dapper Station of the Jeff Makinam sila. Sir Jeff, na-mention mo ina may mga area kato diri sa Western Visayas ngayara na sa signal number 3 alin pa kainas ang aga. Maybe no sir, with the movement karon sa bagyong Opong, posible pa ba lang nga bagsaka ini to signal number 4 ang pila ka mga area sa aton sining rehiyon? Sa subong survey sa atong mga ginalantang mga satellite imagery sa forecast naton kinahanglan naton ang pinakataas nga mabayaw naton yung wind signal siguro sir is sa wind signal number 3 sir. I see. Sir, na-mention mo man nga may ara na sang gale warning. To be specific, ano nga mga area ang sakop sa sining gale warning? Sir, bali sa gale warning natin, sir, ang sakop dira is ang bilog ng western seaboards ng western Visayas, sir. So, dala na dira ang tanan nga katigatan or tanan nga areas diri sa western Visayas. I see. But as to storm surge warning naman, bilog man sir nga western Visayas ang posible maapektuhan sini. Ang sa may aton nga storm surge warning naman, sir, ginahanglan naton ang mga northern part ng Panay Island sa northern part or gamay nga northern part ng Negros Occidental ang nadala dito sa may storm surge warning naton sir. I see. And for the information kung idea lang sa aton sining nga mga kauturan sa northern Panay, ano kataas sir ang posibilidad sa sining storm surge? Yes sir, bali ang kina-expect naton ng mga possible git nga pagtaas katon nga area dira sa storm surge warning naton. Ang possible niya nga ma-experience naton nga mga height dira
isa medyo mataas gid kag ang based man sa aton sir ang storm surge sir hindi na makadala ka mataas nga balod pero ang sudden nga pag dala or pag bigas kang tubig dira sa aton nga shoreline or especially gid sa may mga coastal barangays naton. Sa mga kauturan naman naton, Sir Jeff, nga mayara sa mga naka-schedule nga mga trips sa barko kag eroplano buwas nga adlaw. Ano bala sir ang posibilidad nga madula na ang mga tropical cyclone wind signal nga ini buwas nga adlaw? Sa subong sir, ang ginalantaw naton nga ang aton nga bagyo ini magwa sa aton nga Far region by Saturday afternoon or tomorrow afternoon sir. So expect naton gyapon nga may maara gyapon kita nga ginapataas ka mga wind signal kag mga gale warning nga mga advisory sa publiko. So amo na ginaabiso gyapon sa publiko especially gid sa aton nga mga gamay nga pasakay nga dagat nga mag-avoid kita anay sa aton nga paggadto sa katayatan and coordinate mo kita gyapon sa aton nga mga local nga mga LGUs, DRRs, Coast Guard naton sa kaakman if ever kung may mga flight kita sa anywhere sa Pilipinas ang kung ano ang ginaabiso nila sa publiko. Ayun, madamo nga salamat Sir Jeff Makiling sa imo oras kag impormasyon. Yes sir, maraming salamat kayo Maggie na adlaw sa There you have it, Mabian. Latest update sa lakas ng panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Sir Jeff Makiling sa piyak nga linya. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:15 na sa hapon. Mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, mangin kaupo na naton sa aton sining nga pagpahalagan ang award-winning SK Chairperson sang Cafe Santa Barbara, Iloilo. Nag-SK Federation President sang Banwa sang Santa Barbara. Inikagban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 na sa hapon.
Mga tropa, sana siling ko na kaina maging po natin sa atong pagpakalagad sa bunga hapon ang isa sa mga ginakabig inspirasyon sa madamo nga youth leader sa bug-os nga probinsya sa Iloilo. Siya ang ginhingadlan nga most outstanding SK Federation President sa City to First Class Municipalities category kag nangin SK open outstanding SK Chairperson man sa kasubong nga kategorya. Iya sini nga istorya sang pagpamuno ag inspirasyon sa likod sang iya sini dalayawon nga leadership aton hibaluon kag kilalahon sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Para istorya ang aton sining bisita of the week. Pupunta naton via Zoom ang aton nga bisita si SK Federation President Nika Joan Sugano. Tropang Nika, Honorable Nika, maayong hapon gid and welcome sa pagpakanagad sa programa Youth Connect. Yes, Sir JP, mayong hapon yun, no? And of course, before gid ako later mag-share sa akon istorya, gusto ko lang man tamyawon gid ang aton nga mga tagpalamati sa maya Radio Pilipinas Iloilo DYLL 585 and of course, ako man i-take ang opportunity nga dyan, no, nga para i-remind gid ang tanan nga to stay safe and dry, no, amidst of the padayon nga pag-epekto gid ni Bagyong Upong this or subong adlaw. Yun, thank you kid for your reminder and concern sa atong sining mga tagpalamati SB member, no, Nika Joan Sugano. Ma'am Nika, for those nga first time mabatian ang imo sining nga pangalan, sino bala si katropang Nika Joan Sugano magluwas nga ikaw ang presidente kag chairperson sa nga Barangay Cafe sa Santa Barbara, Iloilo? Yes, Katropa JP. I'm Honorable Nika Joan H. Sugano, the SK Chairperson of Barangay Cafe and at the same time the SK Municipal Federation President. Also, I sit as an ex-officio Sangguniang Bayan member of our municipality. So, by profession, I'm a registered master electrician. And right now, I'm pursuing my master's degree in Guimaras State University, my master's in public administration, and likewise, continuing my journey, no, I'm also pursuing my professional teaching education in the University of the Philippines Open University. So, I know sa iban mahambal sila nga grabe, no, kadabo gid sa akon nga mga aktibidades. But then, this is my passion. So, ako yung kalipay gid sa Tanga Obra. And also, no, I'm the chairperson of the Committee on Youth and Sports and at the same time, Committee on Environment sa Banuasang Santa Barbara. Grabe, di basta-basta gali ang kasakuon ni katropang Nika, no? But despite that, waay nagakalimtan ang pagserbisyo sang husto kag nagakadapat para sa mga pamatanon kag pumuluyo sang Santa Barbara, Iloilo. Katropang Nika, earlier you were named as the most outstanding SK Federation President at the same time, the most outstanding SK Chairperson for the first class municipalities to city category. Ano ang imo sining nga reaksyon na among the SK Chairpersons and SK Federation President ang imo nga opisina ang nagpangibabaw? Yes, Katropa JP, no. Actually, no, I was really nakibot gid ako kay ang akon tani goal lang is makasubmit because out of the 6 categories, 4 gid categories ang giintrahan nakon. So for the most outstanding SK Chairperson, most outstanding SK Council, and the most outstanding SK President and SK Municipal Federation. So, una, syempre, naisip ko, hindi ko gidsarangan ang 4. Kung pwede man lang isa lang, nga 4 gid. So, una, amo gid na ang pamangkot.
But then with the help kang akon nga mga SK officials no, may SK kagawad sa akon barangay kag syempre sa suporta man sang akon nga amon nga barangay kapitan no, amon gid tingtinguhaan nga ma-compliant ang tanan nga documents, mga requirements for the entry. And likewise, amon man nga federation, may officers, no, together with my officers and the other SK chairpersons, kasi syempre ang Santa Barbara is 60 ka barangay. So together with them, we also, compiled all the documentary requirements para makasubmit sa Paragons 2025. Syempre, at first, sa wala, ging pagwa kung sino ang nakasulod sa top 3, kami ginakulbaan good. Kay basi, bala ang amon efforts, so will go in vain lang. But then, with the constant reminder, sang akon nga mga mentors, no, with a constant reminder of our DILG staff, ang always nila ginahambal nga at least you gave your best, no, ginghatag mo gid ang tanan. And kami nagasari gid sa ibo nga kapisan, naging pakita man nga ikaw makasulod gid sa top 3. So at first, top 3 lang amon gina-expect, but during the awarding last August 29, so nakaluyan gid ka Tropa GP, no, nga out of the 4 categories, 3 gid ang na-championan ni SK Santa Barbara, and for the SK Council, naging first runner-up kami. So kami gid no, nalipay gid katama kay kami nagtaogid or naghatag gid sang dungog no, hindi lang sa amon barangay kundi sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Ayun, for the information sa atong makuturan, magluwas nga most outstanding SKMF president si Katropang Nika and most outstanding SK chairpersons for the city to first class category. Si Katropang Nika man ang unang iyang federasyon ang nagdaog sa most outstanding Sangguniang Kabataan Municipal Federation. Sa mga curious, Katropang Nika, ano yan ang nangin kabangdanan kung among all the federation and among all council, kamo ang nagpangibabaw? I really believe, Katropa GP, no, nga what sets aside or what sets apart the SK Federation of Santa Barbara among the other nga mga SK Federation, it is because of the 100% functionality and visibility of my federation. So ako makahambal gid out of the 60 barangays giya or diri sa amon nga Banwa, that 60 barangays naga-function gid. Kag makita gid natin or makita gid do kang mga Santa Barbaranhons nga kung ano kapisan kag ano kadedikado ang mga set kang Sangguniang Kabataan officials diri sa may Banwa ka Santa Barbara. Gagabay pa nga inyo sini nga ginapakita karon nga enerhiya ang pamarisan man ka magserbi nga inspirasyon sa mga masunod nga mga set of Sangguniang Kabataan officials dira sa Banwa sang Santa Barbara kag mga kaingon nga kabanuhanan sa aton sini nga probinsya. Katropang Nika, to be specific, ano nga mga programa kag proyekto ang ginpatuman ni Katropang Nika Joan Suganov katbulig o kung katuwang ang mga opisyal sa inyong barangay kag sa iban nga mga presidente o kung chairperson sa nasambit nga federasyon? Okay. So, Katropa JP, no, ako bilang isa ka SK president, before ako maging president, isa man ako ka SK chairperson sa akon barangay. So sa barangay ko pa lang, ginasugudan ko na no, ang mga programa, ang mga proyekto, kung mga activities nga may ara gid significant nga impact sa kabataan. Hindi lamang isa lang kaadlaw, duha kaadlaw, pero I always see to it nga this will have a long-term nga impact sa aton kabataan. So the SK, as mandated by the our RA, no, 10742, we have the 10 centers or 10 areas of youth participation. So kung kaligad nga mga chimpo, no, ginahambal sa mga tawo nga once ikaw SK official, ang imo proyekto is legal lang. Basket or hindi gani puro lang kita beauty pageant. But this time sa akon nga termino, ging sigurado ko gid nga amon maguba ang amuna nga mindset sa mga tawo nga ang SK no wala na ibang giobra kundi magpabasket lang sa barangay. So ako proud ko gid ginahambal, no, nga kami sa SK Barangay Cafe and of course sa SK Federation of Santa Barbara, amon gid tinguhaan nga ang tanan nga areas of participation sa mga kabataan, amon gid mabutangan sa mga proyekto. Pariho na lamang sa may education, no. We all know that
at isagid ka problema naton subong is ang low literacy rate naton and of course low comprehension. So kami diri sa akon barangay nagakandak kami no sang Saturday and Sunday classes kung sa diin ginatipon namon ang mga kabataan nga willing gid makatuon, so amon sila ginatipon kay ginahatagan no sang free classes. Kami isa-isagid sa ila one-on-one nga teaching kung paano magbasa, paano magsulat, and of course also ang values education man natin. And likewise, akon man ginadara ang amuna nga proyekto sa may Banwa, kami nagakadto sa mga nagkalain-lain ng mga eskwelahan, mga elementary and secondary schools diya sa Banwa. Kami nagakandak sa mga symposium, may ara kami mental health symposium, anti-drug symposium, HIV, teenage pregnancy, name it all, no? Si Santa Barbara nakandak ya gid tanan dire. So ako wala gid mga duha-duha ihambal no nga ang achievements ni SK Santa Barbara is deserved agad kung ano ba lang awards nga amo nakuha during the Paragons 2025. Ayun, with the long list ng inyo sa nga mga commendable initiatives para sa mga pamatanon, no question kung nga kamo ang nagpangibabaw sa tanan ng mga municipal federation sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Katropang Nika, paano bala nagsugod ang imo siningal leadership journey? Sino ang inspirasyon ni Katropang Nika sa pagduso sang good governance kapag maayong ehemplo sa mga pamatanon sang Iloilo? I myself believe Katropa GP do nga ang leadership is hindi na siya pilit. Like wala ka nagbugtaw nga ay gusto ko ni mag-SK, gusto ko ni mag-kapitan, hindi amo na. I really believe na ang pagiging leader is innate na siya. When you were born, no, ang ara naging na ang gift of leadership sa imo. And ako, elementary pa lang, nangin officers na ako sa mga Supreme Student Government naman, ang amon nga mga school organization, and pag-abot high school, no, dira ko pagid na-explore pagid ang akon nga siguro gift of leadership kung sa diin no halos tanan nga clubs and organizations member ako, wala lang ako naglimit sang akon kaugalingon sa may supreme or secondary no nga student government, pero nagsulod man ako sa nagkalain-lain nga clubs, pareho na lamang sa Girl Scout of the Philippines, Red Cross Youth Iloilo, our student chapter gali sa may Santa Barbara. And likewise, isa man ako ka-environmentalist kung sa diin nangin officer man ako no sa amon nga YESO, which is the Youth for Environment Schools Organization, and a lot more with SBJP. I'm sorry, ano kasulod sa isip ko, no? Si newly elected nato niya PCL President because kagina imo na pamangkot kung sino akong role model. So I consider our newly elected PCL President, BM Sir JP Peñol, no, as my inspiration. Kaya nakita yun naton si Sir JP, no, at very young age, no, nangyay na commissioner siya sa NYC, and who would have thought, no, at the age of 21 nagpadlagan siya sa vice mayor sa Banwa sang Pavia. So when he ran for vice mayor sa Pavia, no, during that time I was, I think, 14 or 15 years old, so high school pa lang ako that time, and dira gid nag-start, no, nga na-inspire gid ako nga at a young age gali hindi siya kumbaga matawag nga hindrance sa kung ano man ang imo pwede ma-achieve in terms of leadership. Yes, no, ginatamyaw tagid si former National Youth Commissioner representing Visayas, si Commissioner JP Peñol kag subong isa na ka ex-officio board member sang sangguni ang panlalawigan, kag PCL President sa ngaton sining probinsya. And interesting fact about Commissioner Peñol, no, or subong board member Peñol, nagsugod man siya bilang isa ka SK chairperson sa iya kapanahunan, no? Kay isa gid sa mga nagguso sang karon nga bag-o nga SK o the reformed sangguniang kabataan. Katubang Nika, na-mention mo kaina, aside from being an ex-officio SB member sa inyo sininga Banwa, ikaw isa ka registered master electrician kag nagapulso karon sa further studies, particularly for public administration, and at the same time for professional teaching. Yes, katropang Nika, paano mo ginabalanse ang imo sining oras knowing for a fact nga ang pangalaga bilang isa ka public servant hindi man alango-lango ang schedule kag kasakuon?
Yes, katropa GP. No? So I believe nga ang oras, hindi na siya kulang as long as kabalo ikaw mag-manage ng imo time. Because time is never lacking to those nga kabalo kung paano paiguon sa isa ka adlaw ang tanan niya nga dapat matapos. Ako na-train ako no sang akon niya ginikanan, most particularly sang akon gid nga papa no nga hindi ako dapat maghulat sang buwas pa. Kung matapos ko man lang subong nga adlaw, dapat tapuson ko gid. So, ang amo na nga treat nadala ko gid hasta subong and wala gid ako nag regret man no nga every time nga may obrahon ako, dapat matapos ko. I sometimes finish my job no or my task ahead of time gid na always. So, that's why I can do more pa more than what nga na-expect sa akon sa tawo nga matapos ko that day. Ngayon, katropang Nika ang for sure sa ato sining nga mga tagparamati no nga nakakuha sa inspirasyon sa imo sining nga leadership journey. Paano ba na mangin isa ka maayo nga leader sa mga nagaplano nga magpangalagad man either bilang mga opisyal sa mga nanoytuhay nga mga clubs organization o kun sang ila mismo sangguniang kabataan? Sa akon lang mahambal sa aton nga mga tagpalamati, most especially sa aton gid nga kabataan, akon gid always nga ginahambal no bisan kapila nyo na ni mabatian, pero akon gid gusto labot sa inyo nga kita ang future no sang aton nga hindi lang banwa kundi nasyon. Hambal gani ni Gatsa Rizal ang kabataan ng pag-asa ng bayan, and I really stand firm with that no nga ang gibilin gid sang aton national hero, because kung sino man now ang present leaders naton, hindi na sila forever na sila lang. That's why kung pwede man lang kita, dapat umpisahan na naton sa aton pa lang nga tiyempo no ang mayad nga pagpamalagad. Kay ang aton sa tanan subong pag ginaobra, hindi man lang nino or para sa aton kundi sa mga nasunod pa nga future. And kita, I believe no, I was elected, I was put into this position because I have a purpose, not only a purpose to serve, but purpose no para saktuhon kung ano man ang subong nga mga medyo tiko sa aton nga panggobyerno. Ayun. May the listeners no put an emphasis sa ginatawag naton nga good governance kag despite sa sining mga issue nga guluwa subong nagatuluhaw no involving several politicians kabay nga aton sining nga mga pamatan-on no magtulok sa imo bilang isa ka ehemplo kung ano ang kaya obrahon sang isa ka maayo nga leader sa aton sining nga pungsod. Katropang Nika, let's talk about your experience no. Ano sa imo nga journey ang makabig nimo pinakabudlay bilang isa ka leader? Sa akon katropa GP no, because Santa Barbara is such a large municipality. We have 60 ka barangays. So with that, may more almost 600 man ka SK officials. May ara ako ginahandle dire sa may Santa Barbara. At first, it is really challenging no, very challenging. Most especially nga when I won bilang SK Federation President, hindi ko gid sila tanan kilala. And in just one day, no, or one night, hindi mo na maubos pangilala ang tanan na 600 yung mga SK officials. So I believe, no, ang time is dako man siya nga factor to build relationships with the SK officials. So ako, I do not wait for those or for these SK officials to come to me. Ako mismo ang gapalapit sa ila. So when I have time during weekends, not because I have time, no, I make time always for these SKs. Every weekend, nagakadto ako sa ila, I visit them, no, I sometimes get invited to attend their sessions, their programs, no. So ako wala gid ako gapang duha-duha nga magtambong sa ila nga activity. And that's why siguro no, mahambal ko nga maybe in 2 or 3 months time naka-build gid ako sang mayo nga relasyon sa akon yung mga SK officials. So muna, do hindi na mabudlay sa akon magpatawag sa ila, hindi na budlay tawgon sila kung may ara mga kinahanglan nga participation ang mga kabataan sa kung ano man ang activities ni LGU Santa Barbara. Ayun, even a small presence or the mere presence will make a difference. No, kung makita kanila nga, uy, kinbisita na dumduman kita sa aton sining nga leader, though somehow you feel belong or you feel involved with sa imo sini iyang journey.
Katurang Nika, earlier you've mentioned sa imo sining struggle or mga panghangkat nga ginatubang bilang isa ka youth leader. Let's talk about the most significant. Ano naman ang ginakabi mo pinakadako nga impact sa bilang isa ka leader? For the impact naman katropa JP, I believe may ara gid ni ang posisyon nga I have no bilang SK Municipal Federation President at the same time and as an ex-officio SB member, dako gid no ang kumbaga may privilege gid ako nga nabaton. I sit as the SB member, so I have the privilege to have or to participate in the legislative nga mga processes no when it comes sa mga nakatabo sa abot nga Banwa sa Santa Barbara. And first hand, I get to experience kung paano bala ang mga ginakabig sang iban nga mga normal nang do mga ordinaryo nga pumuluyo nga do hindi nila maintindihan. Pareho na lamang gibi nga may ordinance kita nga ginahimo. If I'm not in this position, syempre bilang ordinaryo nga pumuluyo lang sang Banwa, mareklamo ako kaya hindi ako ka-intindi. But because I am part now of the ordinance making process, no, so naintindihan ko na siya and I get to share to those people, to those common people, kung ano gid bala ang purpose kat abo na nga ordinansa. And also, one significant impact man no, sa akon siguro personally because I get to build the connections with other people and I get to widen my relationships no sa other mga prominent nga mga politicians here in the province of Iloilo. Ayun. Katropang Nika, ang hindi lipod sa aton sa ini nga ihibalo that despite your promising performance and despite sa mga ginapakita nga mga panindugan, pagpag-o, kaga at the same time sakripisyo sa madamo nga mga sangguniang kabataan officials sa bugos nga Pilipinas, madamo ang nagapanawagon nga ibasura na o kundulaon ng sangguniang kabataan. What's your reaction, Sini? At first, syempre, affected man kami, no? Kay masiling sila nga i-abolish na daw ang sangguniang kabataan. It's because it is where kuno nagaumpisa ang corruption. Siguro, basi sa ila ang unang existing, but sa amon diri, no, sa Iloilo, together with the BM Isara Aldiger Javier, I agree with her statement that it is a step backward. Kay makita natin subong ang aton mga SK officials are reformed rin, empowered na katama, and bisan no makita naton last September 21 sa aton nga rally kabataan gid ang nanguna didto. So nga i-abolish nila ang SK kung ang mga kabataan no ang panindugan para saktuhon naton ang panggobyerno diri sa may pungsod naton. So wala gid ako no nag-agree personally nga i-abolish ang sangguniang kabataan kay may ara kita mga SKs nga mayo pa. And siguro instead of abolishing, no, dapat mas i-empower pagid nila ang aton kabataan. Ayun. So, abolition is not the answer but more reforms, no? Or mas dugang ang mga oportunidad para sa pamatanon ang sabat para makita naton ka ma-maximize ang potensyal sa mga youth leader leading this organization. Katropang Nika, ano naman ang reaction mo kahit na-extend ang termino ninyo bilang mga sangguniang kabataan with the cancellation or with the signing into law sang pagkansela sang eleksyon? Ako sa akon gino personal, kung madayon ang election this December 1, okay man ang sa amon. Kung ma-extend siya, okay man lang. But then, if we are given the chance no nga ma-extend pa 1 year, ako nalipay gid because we will have still another year para magserbisyo pa sa amon no nga mga nasakpan nga mga kabarangayan. Because kami nga SK magsiling sila sangguniang kabataan lang daw amon ginaserbisyohan pero wala sila kabalo no tanan nga sa barangay amon man naserbisyohan. It's because no during our PPAs, hindi lamang kabataan ang ga-attend, kay mismo pati ang mga ginikanan nila present man. And if may ara gid man kami 1 year no tani they will get the opportunity man, take the
take this time pa nga para amo to gani to make more reforms para pa ma-improve ang serbisyo sa aton kabataan. Ayun, madamo sa mga stereotypes, madamo sa generalization, misconception on the part sa ordinaryo nga mga Pilipino sa panulukan sa kung pagpanulok sa mga sangguniang kabataan official. Bilang isa ka SK Federation President, kag isa man ka SK Chairperson, ano bala ang feeling mo? Wala lang nahampan sa publiko, pero kung ila nga nakitaan o kung maintindihan, basin hangpan Manila ang sitwasyon sa mga sangguniang kabataan. Katopa JP, no, I agree with you. Bisan sa amon, dire sa may banwa napon, at first, we really received more negative, no, nga mga feedbacks regarding sa SK. Kay masiling sila nga ang SK, always malang na sila paliga, wala gani liga, ang tawag sa mga SK, wala daw pulos. So that is, at first, that is really the number one kid, nga stereotype nga abon, mabaton. Siguro lang, no, sa aton pagpalamati, akon gusto ipa-intindi kaninyo nga kami nga SK, we are bound by law, no? May ara kami pagasurundan nga layi, and most especially when it comes sa mga paliga, just like the open category, no? Si SK, hindi gid na siya pwede maka-budget for that category. It's because according sa youth, no, youth code nga ang aton nga SKs should only serve those 15 to 30 years old. So amo na ang definition sa aton nga youth. But then sometimes may ara man SK Council nga pangita gid paagi kung paano serbisyuhan atong hindi na within the age range ni SK. So I hope, no, with that efforts makita man sa aton mga pumuluyo nga si SK gatinguha gid, no, para mahatag man sa inyo kung ano ang inyo ginapangayo. But sometimes please be gentle lang with your words, comments towards aton nga mga SK, kay because ang SK natin are there, no, to follow man kang layi. Hindi nga kung ano inyo gusto ihatag dayon SK. We still, no, we are still under the supervision man ni DILG. Ayun, madamo-damo pa kita sa mga ginaprepara kung taning pamangkot para checking. We only have less than 10 minutes left sa atong sining nga pagpakalagad. Katropang Nika, sa imo naman nga plano right after, no, way tamang ginadalian nga matapos ang inyong nga termino. Pero if ever maguntat na ang inmo sining nga termino, what's next para kay Katropang Nika? So as what I have mentioned earlier, I'm currently pursuing my master's degree and my PTC. So during that time, aside from that, I am also reviewing for my upcoming board exams so by electrical engineering. So maybe if early kami tapos this December, no, I'm talking with our municipal mayor, Dr. Dennis Superficial, no, if I can take on the role of being the local youth development officer of our municipality, because in more than 2 years, no, serving as the SK Federation President of our municipality, nakita ko nga damo pa ang kinahanglan namon sulbaron ng mga issues pertaining sa mga kabataan diri sa Banwa. Ayun, praying the best, kid, sa imo sining nga mga future endeavors sa Katropang Nika. Lastly, Katropang Nika, ang for sure you are not alone this journey. Madamo sa mga kauturan naton nga nagabuligid para matigayon ang mga plano kag mga pangamuyo ni Katropang Nika bilang isa ka leader. Before we throw the last question, may mga luyag ka bala tamyawon kag pasalamatan. Thank you, Katropa JP, no? So this time, ako i-grab ang chance nga dya para magtamyawon kag pasalamatan ang mga tao, no, behind the success of the SK Council of Barangay Cafe and the SK Federation of Santa Barbara. So ako syempre unahon, no, ang tanan ng mga SK officials diri sa Banwa namon, because without you, no, I am not here. Kamo ang nagbutang sa akon sa diri nga posisyon, and I'm so happy, no, and I hope kamo na happy man sa performance ni Manang SK sa inyo, and also to our municipal mayor, Dr. Dennis S. Superficial, our vice mayor Ramon G. Soriano, and to all the SB members nga nagbuligid sa akon, and of course sa akon man nga mga
SK Kagawad sa Barangay Cafe. Let me take this chance no nga isa-isahon din sila no. Si SK Kagawad, Christopher Suchon, Phil Brian Estrada, Roger Cecil, Hannah Pagtanan, Karen Nicole Zabora, Carl Clyde Gumban, and syempre sa amon SK Secretary Cheryl Simora and SK Treasurer Innocencia Octaviano because for 10 days nga preparation, ara man sila 10 days no, nag-upod gid sa akon magpulaw to prepare, and to my officer sa SK Federation, Vice President Kenneth G. Sumbo, my Secretary Camille Socatron, Leslie Gasenal, Risky Adoracion, Jerpol Sustras, and Jerome Lemos. Thank you very much gid. And to all the night shift no. So, ang night shift fam, these are the group of SK chairpersons nga gapulaw gid. That's why they are called night shift. Salamat gid for being one call away. And to our DILG, MLGOO, Sir Josephus Day Sulong, and our DILG staff, Ma'am Jovelyn Subiron, thank you very much. And syempre sa amon LYDO designate subong, to Ma'am Lalyn Gilergan, thank you very much man for always being there sa amon programs when it comes to my youth. And to the rest, no, I ko na mention to my family, salamat gid sa suporta ninyo. And syempre, this will not be possible kung wala sa Ginoo. So tanan nga ni, I surrender everything to God. And because of Him, no, tanan ni na-achieve ko. Ayun. Katropang Nika, today, kung nasa bunga bulan sa Setyembre, ginasaulog pa naton ang Philippine Civil Service Anniversary bilang isa ka lingkod bayan, ang lingkod bayani. Ano naman ang imo mensahe sa tanan nga mga public servant kag mga public official nga nagapangalagad sa mga Pilipino? Sa tanan nga kapareho ko no nga public official and of course public servants, kabay pa padayon lang kita sa mayo nga panggobyerno no, that serve our people with confidence no and trust, kabay pa aton gid makuha ang pagsalig sa aton sa mga tawo, and because of amid sa mga katabo subong kung sa diin damo lang nagkalain-lain yung mga issue nga regarding sa mga public officials no, kabay pa hindi kita magpareho sa ila, kita padayon gid sa pagsunod lang gid sa kung ano ang dapat kag tama. Ayun. Thank you for being an epitome sa youth leadership and women empowerment. Kabay, ang imo sining astig storya katropang Nika will serve an inspiration not only sa mga Santa Barbaranon, kundi subong man sa mga pumuluyo nga Ilonggo, especially sa mga pamatanon nga nagapamati subong hapon. For your words and works para sa bayan, madamo ginga salamat katropang Nika Joan Suganob, SK Municipal Federation President sang Santa Barbara, Iloilo. There you have it, si katropang Nika Joan Suganob, ang SK Chairperson sa Barangay Cafe, Santa Barbara. At the same time, SK Municipal Federation President and ex-officio SB member sa Banwasang, Santa Barbara. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 na sa hapon. Sa mga kauturan naton nga nagapamati sa aton sining pagparagad, kagluyag man magpatamyaw, magkomento lang sa aton sining Facebook Live. Inatami naton sa isa kabed ayad ga hapon. And ay Ma'am Lorevelle Umadhay, si Ma'am Joneth Marie Algar, si Ma'am Jovelyn Subiron, man si Mama Charmy Esther Carmen, si Ma'am LG Sumalde, Rojan Sensil, Ian Feb Kalubayan. Maramong giga salamat ha sa inyo sining pag-upod sa aton sining pagpangalagad subong iyang hapon. Again, stay safe and stay dry. May nga mag-untat na ang ining mga pag-ulan kag mabaskog nga hangin. Nagadala karon sang pagbaha. Nangin rason sang pagkatumba sang pila ka mga panimalay kag mga punong kahoy sa aton sining rehiyon. Dahil nga mamati mga abyan ha sa aton sining nga mga updates both online and on air at magsunod man sa mga updates sa Mag-asa Iloilo. Again, we pray good and we hope nga ang istorya ni katropang Nika Joan Suganog naging inspirasyon gid sa inyo. Ang niya nagsugod man ang madamo sa inyo.
sa pagpangalagad bilang isa ka student leader. Nagatugtog karon despite the challenges, impili nga magpadayon. Nagkabay despite all the issues na ginakolamiran sa pila ka mga public officials ang aton sining pungsod. Bayang aton nga pamatanon manindugan gid sa pag-ubra kag pagsabat sang insakto at pagserbe sang Pilipino labaw pa sa kinahanglan. Madamo gid nga salamat sa inyo sining nga pag-upod sa aton sining nga pagpangalagad. Thank you gid sa inyo sining oras. And we look forward sa masunod nga bulan, Nobyembre kag Disyembre. We are down to the last quarter na gani ng bulan sang sa tuig 2025. And we look forward gid nga ululupod gyapon kita sa aton mga masunod nga astig storya. Sa kalan lang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochel Jones Otahero sa studio kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong abyan kag katropa sa kahanginan, JP Herbas. Madamo ka salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, Ma'am Eden. Actually, dito sa atin sa NDRRMC, may ginagawa na tayo ngayon yung pre-disaster risk assessment and scenario building. So kasama doon yung pagbago, umangat man o hindi. Doon sa nakita natin magmula noong Mirasol, Nando at saka sa ngayon, dahil nga po doon sa code of uncertainty, no? Ang pinahanda talaga ng ating Pangulo nung pumunta siya doon at nagpulong doon, hindi lang itong mga sinasabing track, no? Dahil hinihila doon po o ini-enhance yung southwest monsoon o habagat. Ibig sabihin,